training na ang topic ay how to become a prospect magnet. Okay, so kumbaga dati ko naman na to training, in-update ko lang yung iba. Okay, so in relation to Facebook Lift, 'di ba? So ito yung version ko ng Facebook Attraction Marketing. So how to become a prospect magnet. So first, kailangan natin i-review yung basic I am skills. So sino dito yung nakakaalam ng basic I am skills? Sino nakakaalam ng I am skills? I-type nyo po sa chat box. Ano yung I am 5? Ano yung I am 5 kung talagang umattend ka ng training ko nung nakaraan? Ano ang I am 5? Sige nga. Tignan natin kung merong nakakaalala, kung may nag-notes talaga nung nakaraang training ko. Wala. Sinong nakakaalam? Oh, prospecting. Ano pa? Inviting. Ano pa? Closing. Ano pa? Tatlo pa lang yan. Oh, yun. May tumama na si Mentor Daimler. Prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. Okay, so ilabas na natin. Okay, closing and handling objections. Okay, so kasama sa pagko-close ng deal, marunong ka dapat mag-handle ng objections. Ano pa? Follow-up. Okay. Ano pa? Ano pa yung ibang ano natin, skills? Men's, I am 5 lang ah. Ano pa yung iba? Ito yung pinakamalupit na skill na kailangan mo matutunan. Promoting of events. Okay, so kung isa kang totoong networker pag nagagawa mo yung 6 na yan. Pag hindi mo pa nagagawa yung 6 na yan, hindi ka pa talaga networker. Okay? Promoting of events. Ito yung higher skill na to kasi pag nagbi-build ka ng grupo, kailangan nagpapa-attend ka ng events ng mga downlines mo. So ask yourself, nakakapagpa-attend ka ba ng events? Ikaw ba mismo uma-attend ka ng events? Okay, pero hindi po yan ang topic natin ngayon. Kumbaga, ni-review ko lang kayo kung ano yung basic I am skills. Now, pag-usapan natin yung skill 1 and 2, which is prospecting and inviting. Okay, so ano ba ibig sabihin ng prospecting? Any activity that involves you keeping in touch with people. So, ito yung nakikipag-usap ka. Okay? Nakikipag-usap ka, nag-e-engage ka sa tao. Okay? Nag-e-engage ka pa lang, minsan hindi ka pa nag-i-invite ha. Nag-e-engage, ibig sabihin, nagbi-build ka pa lang ng rapport or nag-co-connect ka pa lang. Okay? So the first step of the process, without this, your business will not grow. This is your lifeblood, mga mens. Kaya ang prospecting sa totoo lang, dapat to everyday ginagawa. Kasi lifeblood eh. Ibig sabihin ng lifeblood, yan yung magpapagana, okay, ng negosyo mo. Kapag wala kang prospects, hindi lalaki ang negosyo mo. Okay? So dapat lagi natin tong ginagawa. Ano pa? The more people you talk to, the faster you will be able to grow your network. Okay, meaning to say, kailangan ito yung pinakamarami mong ginagawa sa isang araw. Okay? Kasi yan yung magpapabilis ng paglaki ng network mo. Kaya dapat maging friendly tayo, maging mabait tayo, maging ano pa? Yung dalawa na yun, friendly tsaka mabait. Kasi pag mabait ka, gustong makipagkaibigan ng tao sa'yo. Tama ba? Kapag hindi ka mabait, lalayuan ka. Anong gusto mo? Lalapitan ka ng tao or lalayuan ka ng tao? Kaya kailangan maging mabait. Okay? Maging friendly. Okay, now, ano bang objective ng prospecting and invitation? Okay? So, number 1 is knowing the right mindset. Okay? Kasi pag mali yung mindset natin sa prospecting and inviting, pwedeng mali din yung maging ano natin, approach.
Kaya pag mali ang approach mo sa pagpo-prospect mo, minsan hindi natin nasiset ng appointment. Okay? Kasi minsan nagiging desperado tayo. So mamaya, tuturuan ko kayo kung paano yung tamang mindset. Okay? Ano pa? Having an inventory of prospects. Mga mens, again, sabi ko nga, ang network natin nakasalalay sa dami ng prospects na kinakausap natin. So dapat, okay, matutunan nyo paano hindi mawala ng prospect. So tuturuan ko kayo paano gumawa ng or paano magkaroon ng unlimited prospects. So meron tayong dalawang klase ng prospects, warm and cold. Okay, ano yung warm market? Yan yung mga kakilala mo. Okay, yung mga cold market, yan yung hindi mo kakilala. Okay, so now, meron tayong dalawang klase. Okay, yung prospect list natin, yan yung unang-una nating ginagawa bilang bago, di ba? Pero kasi limited yan. Ibig sabihin, yung warm mo na prospect list mo, hanggang, kumbaga, very limited lang siya. Okay, unlike kapag nag-cold market ka, which isa natin kukuhanin yan sa Facebook friends and followers natin. Yan yung magiging, ano natin, prospect machine. Prospect generating machine. Yan. Yung Facebook, yan yung pinaka marami akong nakuhang directs. Para lang aware kayo, no? Kami ni Mentor Kinix, meron kaming more than 400 plus direct referrals sa I Am Worldwide. Okay, yung iba kasi nakakaalat kasi pinamigay, ganyan. Doon sa mismong account namin, nasa 200 plus lang yung registered. So, meron kaming pinamigay na mga 200 plus na directs. Okay, nakakalat. So, saan namin nakuha majority? Meron lang kaming warm, siguro yung na-direct namin na warm market namin, baka mga 10 lang. Okay, and majority, lahat ng hindi namin kakilala, yun yung galing sa Facebook. Okay, kaya nga importante ma-master nyo tong topic na to. Itong ituturo ko ngayong gabi. Okay, next, ano pa? Kailangan marunong kang mag-sort. Ano yung Tagalog ng sort? Sino nakakaalam ano ibig sabihin ng sort? Sige nga, may nakakaalam ba? Maganda engaging tayo mga mensa. Sabi ni Mentor Angelito, himay-himay. Ihiwalay, sabi ni Mentor Anita. Sabi ni Mentor Joan, maghimay. Magkilatis, sabi ni Mentor Vanessa. Okay? So by definition, basahin natin yung definition. Ang sorting ay pag-arrange o pag-aayos. Okay? O ayon sa ibang kahit, ano to? Yun. So ano to? Ito yung by definition sa dictionary. Okay, sabi dito pagsasaayos ng mga data o bagay ayon sa isang particular na order. Okay, so para maayos, ibig sabihin para maayos, kailangan natin, yan, tama yan, suriin, kilatisin, kilalanin. Tama yan. Napakalalim ng Tagalog na to. Suriin. Okay. So, ibig sabihin mga mens, kailangan marunong tayong kumilatis, marunong tayong mamili. Sino ba yung highly qualified? Kaya kailangan marunong kang mag-ask ng mga tamang tanong. You have to ask the right questions para ma-sort or ma-pre-qualify mo yung mga prospects mo. Kasi ayaw natin magsayang ng oras. Bibigyan mo yan ng effort, bibigyan mo yan ng oras, magbibuild ka ng relationship dyan. Lagi mo yang makakasama. So mga mens, importante nagsusort ka din. Okay, para hindi ka makapagsayang ng oras. Ang pag-uusapan muna natin ngayon ay yung gusto natin makasama sa network. Yung magbi-build din ng organization. 'Di ba? Sino dito yung gusto mo makapag-build ng malaking organization? Type 1. Kung gusto mo makapag-build ng malaking organization. Okay? So, mens, may 3 klase na magjo-join sa I Am Worldwide. User, direct seller, network builder. User, gumagamit lang ng products. Direct seller, nagbebenta lang yan ng products or nagpapa-pay-in lang. Nagpapa-member lang. Ano yung builder?
gumagamit, nagbebenta, at nagtuturo. Nagbi-build ng network, nagdo-duplicate. Okay? Nagke-create ng leaders. Yun yung builder. Means, ang pag-uusapan natin again, yung gusto nating makasama sa network. Yun yung si isosort. Means, paano yan pag gusto lang mag-join dahil gusto niya ng product? Okay lang naman yun. Wala naman akong sinabing kapag product ang gusto niya ay hindi mo na siya papansinin. Katulad nung nag-text sa akin, gusto niya daw maging user. Okay, di walang problema, mag-member ka. Okay, pero definitely, hindi ako magsasayang ng oras para sa'yo. Kasi nga, ang gusto mo lang naman, mag-user lang. Pero pag sinabi mo sa akin, Mens, gusto ko mag-build ng network, ay bibigyan kita ng oras. Tuturuan kita. Di ba? Tuturuan kita sa skills and all. Okay, yun yung hinahanap natin mga mensa kasi nga ang gusto natin mag-build tayo ng network. So mens, kailangan alam mo kung ano yung qualifications ng isang pagiging network builder. Kaya nga kailangan nagtatanong ka. Kaya ako tinanong ko na ano bang gusto mo? Ba't ka interested sa I Am Worldwide? Gusto mo ba ng products or gusto mo ng opportunity? Gusto mo bang gumamit lang ng products or gusto mo ring kumita? Okay, kaya dapat marunong ka magtanong, mens, para hindi tayo naguguluhan kung yung prospect ba natin ay pang-user lang or pang-network builder. Okay, clear tayo? Next, knowing when and how to make the invitation. Mens, importante na hindi pwedeng bara-bara yung pag-i-invite mo. Hindi pwede na bigla-bigla ka nalang mag-i-invite without even having a genuine connection dun sa prospect mo. Importante, pag nagpo-prospecting ka, nakabuild ka muna ng rapport, okay? Kilalanin mo yung tao, kilatisin mo siya, alamin mo yung buhay niya. Kailangan kaibiganin mo siya. Paano ka ba nakikipagkaibigan? Pag nakikipagkaibigan ka, di ba tinatanong mo lahat? Saan ka nakatira? Anong work mo? May asawa ka na ba? May mga anak ka ba? Saan ka nag-aral? Anong favorite food mo? Di ba ano yung normal na tinatanong mo kapag meron kang friend na gusto mo makilala on a deeper level? Ganon din sa prospects. Kailangan alamin mo muna yung buhay niya para alam mo kung kailan mo ipapasok yung opportunity sa kanya. Nakukuha nyo? Okay, kaya dapat means hindi lang bara-bara yung prospecting and inviting natin. Dapat gawin natin siya ng systematic. Okay? Clear? Okay, move on tayo. Foundation in prospecting and inviting. Okay, so sabi ko kanina, dapat meron tayong right mindset pag nag-i-invite. Kasi pag right yung mindset natin, tama yung tumatakbo sa utak natin, tama yung magiging approach natin dun sa prospects. Okay? And yung mindset natin, yan yung nagde-determine ng effectiveness ng pag-i-invite natin dun sa prospects natin. Okay? So yan, yung sinabi ko kanina, kailangan marunong ka sa art of questioning. Kailangan marunong ka magtanong ng mga tamang tanong. Kasi pag hindi ka marunong magtanong, hindi mo makukuha yung information na kailangan mo para ma-offer mo yung opportunity. Okay, so bigyan ko muna kayo ng example ng mga wrong mindset. Okay, so para at least aware na kayo na dapat hindi ito yung tumatakbo sa utak mo pag nagpo-prospecting ka and nag-i-invite ka. So number 1, maling mindset, sana sumali tong prospect na to. Kailangan kong kumita. Okay, so mali pala to. 'Di ba? Pag bago ka kasi yan naman talaga yung tumatakbo sa utak mo. Pero mali siya. Pag yan lang ang tumatakbo sa utak mo, definitely mararamdaman yan ng kausap mo na gusto mo lang kumita sa kanya. Okay? Number 2, sana magustuhan niya yung business ko. Kung ikaw confident ka naman na maganda yung business mo, hindi na dapat to tumatakbo sa utak mo. Definitely maganda yung negosyo. So definitely magugustuhan niya. Okay? So dapat hindi ganyan yung tumatakbo sa utak mo. Number 3, sana bumili siya ng product namin. Okay? So kung mapapansin nyo, more on parang desperate yung mindset na ganito. Yung parang yun nga, parang desperado yung mindset na ganito. Okay? Ano pa? Sana mag-join siya para magka-downline na ako.
O, 'di ba? For sure baka meron dito tinatamaan na hindi po ikaw 'yun na yung katabi mo lang. Hindi, joke lang. So, wag ka mag-alala, dati ganito rin ako. Yan din. Nung nabasa ko nga, sa book ko kasi nakuha to eh. Nung nabasa ko tong book na to, doon ko na-realize mali pala yung tumatakbo sa utak ko. Kaya pala hindi ako makapag-invite. Kaya minsan gagawin mo, mag-shift ka ng mindset. Tanggalin mo tong mga maling mindset na to para mas malaki yung chance na magka-downline ka. Okay, so, yan. Sabi dito, kung talagang maganda ang business na ino-offer mo, hindi mo kailangan makiusap, mangumbinse, o humingi ng pabor para tingnan yung business mo. Okay, so ano yung right mindset? Qualified ba itong tao na to para sa business ko? O, di ba? Pag ganyan ang mindset mo, may posture ka. Hindi ikaw yung naghahabol. Tama? Ako, ganyan ako mag-sort talaga ng ano eh, pag gusto ko maging network builder. Qualified ba to? Kasi bibigyan ko to ng oras eh. Ano ko dito, mag-e-effort ako dito eh. Pang network builder material ba tong tao na to? Oh, yan na yung unang tumatakbo sa utak ko. Every time, naghahanap ako ng poprospekin ko. Pangalawa, meron ba siyang magandang reason why para mag-build ng long-term na business? Okay, kasi alam mo, magsasayang ka ng oras kapag yung taong kinausap mo, wala naman siyang reason why na maganda. 'Di ba? Ano ba example na magandang reason why? Gustong makaahon sa kahirapan, gustong makatulong sa parents, gustong makatulong sa maraming tao, gustong tumulong sa mga kamag-anak, more on tulong. Gusto nang mabago yung buhay, gustong makaangat, umangat sa buhay. Okay, yun. Again, yung pinag-uusapan natin, opportunity, mga mensa, set aside muna natin yung product approach. Kasi ang hinahanap natin, yung gusto nating mag-network, mag-build ng network. Okay? Next. Meron ba siyang problema na masosolusyonan ng product or ng business ko? Okay? Ano pa? Tamang tao ba siya para makapartner ko? Kasi mag-i-invest din ako sa kanya ng time para turuan at alalayan siya. 'Di ba? O yung mga bago dito, ay, yung mentor ko naman yung magtuturo eh, tsaka aalalay mens. For a limited period of time lang, yung upline mo. Okay, may expiration yung pagsasama-sama ng upline mo sa'yo. Okay, kailangan mong lagyan ng deadline yan. Si Mentor Pitch nga, sabi niya sa akin, 1 month lang kitang sasamahan. After 1 month, kailangan nagagawa mo na yung nagagawa ko. Ganon siya sa akin, nung bago ako sayang. Kaya sinulit ko talaga yung 1 buwan na sinamahan niya ako mag-IBP na mag-IBP na mag-IBP kung saan-saan, kung sino-sino kinakausap namin. Tapos, alam mo yon, isipin mo na lang, yung i-direct moments, bibigyan mo ng oras. So make sure hindi masakit sa ulo. Kaya nga ako namimili ako eh, pag ayoko ng ugali, pinapasa ko. I mean, pag attitude pag may attitude problem, pinapasa ko. Okay, kasi namimili na talaga ako sa ngayon namimili na ako, dati hindi. Okay? Kasi nga, direct ko yan eh. Bibigyan ko yan ng time. Lagi ko siyang kakausapin. So ayoko nang masakit sa ulo. 'Di ba? Okay, tamang tao ba siya para kaya nga ang pinagpe-pray ko lagi, Lord, bigyan mo ko ng mabait. 'Di ba? Bigyan mo ko ng maganda yung attitude. 'Di ba? Kasi yung mabait, madali naman yung turuan mo ng skills eh. Kaysa yung magaling pero hindi mabait. Ang hirap kasi pabaitin eh. Si Lord lang kasi ang kayang gumawa nun. 'Di ba? We can't change people. Only the Lord or only God can transform. 'Di ba? Yung si Lord lang yung kayang bumago ng attitude ng isang tao eh. Tama ba? Kaya ako pinagpe-pray ko lagi talaga mabait. Lord, bigyan mo ko ng mabait ah. Pinagpe-pray mo rin ba 'yun? Okay, baka kasi yung pinagpe-pray mo lang magaling lang, 'di ba? Mabait at magaling. Pwede bang mabait at magaling? Ayan. Or teachable. Mabait tsaka teachable. Yung willing matuto.
Okay, so ako ano yung hinahanap ko pag nagsusort ako ng prospect? Number one, ano yung hinahanap ko? Pleasing personality. Ako ito lang yung preference ko Kasi network, yung hinahanap ko yung pang network builder eh. Number one, hinahanap ko talaga pleasing personality. Yung wala nang aayusin sa kanya. Hindi ko sinabi yung sobrang gwapo or sobrang ganda. Yung hindi mo natuturuang mag-ayos. Kasi meron namang hindi namang kagwapuhan, hindi namang kagandahan, pero magaling mag-ayos. Magaling dalhin ang sarili. Yun yung ibig sabihin ko ng with pleasing personality. Ano pa? May common sense. Kasi ang hirap kausap pag walang common sense. Tama ba? Diba? Yung mga simpleng yung mga simple lang ba? Hindi kailangan matalino, basta may common sense lang. Okay? Ano pa? Maganda lang, maganda lang yung attitude. Yun lang naman, may pangarap at willing matuto. O di ba wala naman ako sinabing dapat college graduate. Wala naman ako sinabi na dapat Kumbaga yung lang, pleasing personality, willing to learn, mataas yung pangarap. Di ba? Gustong umangat sa buhay. Yan yung mga gusto kong kausap. Di ba? Yan yung mga pang network builder. Yung mga, ano pa hinahanap ko, yung gutom. Gutom, bakit? Kasi ganyan ako before. Way back years ago, nung nag-start ako sa ganitong industry, I am young and hungry. So again, ang hinahanap mo pang network, building. Hahanap ka ngayon ng young and hungry. Meron ka na bang ganon sa under ng organization mo? Kapag wala pa, maghanap ka. Okay, again, ang pinag-uusapan natin ngayon mga mens, magbi-build tayo ng grupo. So dapat yun ang hinahanap mo. Okay, hindi lang yung mga may gout, may arthritis, may high blood. Kasi baka mamaya mens, paano na tayo makabuo ng grupo niyan yung mga hinahanap mo may sakit? Tama o tama? Okay naman yung maghanap ka ng may sakit, pero mens, maniwala ka sa akin. 'Di ba? Hindi ka makakabuo ng grupo na puro may sakit lang yung mga leaders na binibuild mo. Tama o tama? Okay, sinong hahanapin mo? Young and hungry. Okay, pero hindi mo tatanggalin maghanap ng may sakit. I-go mo lang 'yan. Kasi sila yung nangangailangan ng barley. Pero ang pinag-uusapan natin again, magbi-build tayo ng network, ng grupo. Hanapin mo young and hungry. Hanapin mo Aika Lorraine Uy, nag-start 19 years old, third year civil engineering student sa UP Diliman. Hanapin mo Precious Grace Kapili, Fine Arts graduate sa UST. Hanapin mo Shirley May Sibulan, PUP graduate ng psychology. Hanapin mo Marlon Santos, 16 years old, fourth year high school sa University of Makati. Hanapin mo Shane De Leon, graduate ng dentistry sa UP. Fresh grad ako nung na-invite ako eh. O, Kinix De Leon, fourth year maritime transportation student sa University of Perpetual, dyan sa Las Piñas. Nakukuha nyo ba sino yung mga nagiging icons sa network marketing? Saan ang galing? Sa pagiging young and hungry. Okay, nakuha nyo? Mento, sino pa ba? Sino pa ba yung mga young and hungry nag-start? Mentor, Jean Mantala, I think 16 or 17 years old siya nag-start. Okay, si Mentor Kat, alam ko nag-start parang 20 plus lang din. Na ano siya, BPO employee. Mentor Ikay, si Mentor Ikay, nag-start 20 plus lang din. Fresh grad, I think wala pang 1 year siyang nagtatrabaho sa ospital. Yes, si Mentor Girly din. Nag-start 20 plus lang din. Nursing graduate naman, si Mentor Girly. Okay, and even si Mentor Jello. Okay, si Mentor Jello naman ay I think 22 or 21 years old siya nung nag-start siya sa network marketing. So, nakita nyo ba yung pattern? So, kung kayo, para hindi masayang yung oras nyo na paulit-ulit kayong nagbi-build, hanap kayo nung ganong caliber. Okay, habang nagma-market ng mga may sakit. Okay, huwag nyo kakalimutan yung mga may sakit kasi nawawala yung hope. Eh, di ba hope tayo? Health, opportunity, prosperity for everyone. So, dapat
Huwag niyong kakalimutan yung H. Kasi kapag opportunity lang, ang tawag doon, hope. Walang H, hope lang. We share hope. Di ba? Opportunity, prosperity ka lang. Kailangan hope. Okay ba yun, mga mens? Clear ba tayo? Okay, next. Right approach. Again, opportunity yung pinag-uusapan natin. Hi, pangalan niya kunwari, Angelito. Hi, Angelito. Naghahanap ako ng mga taong open-minded at willing matuto kung paano kumita ng additional income, part-time or full-time. Hindi ko maipapangako kung pwede ka dito, pero tanungin na din kita, open ka ba sa idea na pwede ka magkaroon ng extra income habang nasa bahay ka? Okay, so pwede mo tong i-paraphrase, Mensa. Okay, kapag ang kausap mo estudyante, open ka ba sa idea na pwede ka magkaroon ng extra income habang nag-aaral ka? Kapag empleyado, open ka ba sa idea na pwede ka magkaroon ng extra income habang nagtatrabaho ka? Kapag naman negosyante, open ka ba sa idea na pwede ka pang magkaroon ng extra income or extra business bukod sa business mo na ginagawa mo ngayon? Nakukuha nyo, mga mens? Again, ang hinahanap mo dito yung gagawin yung business, yung opportunity. And kung mapapansin mo tong approach na to, may pull, medyo may pull dito eh. Hindi ka push. Medyo push-pull technique to. Hindi ko mapapangako kung pwede ka dito. Okay? So kapag ikaw mag-a-approach ka, hindi ko sure kung pwede ka dito or I'm not sure kung para ka dito. Pero open ka ba sa idea na pwede kang magka-extra income habang nag-aaral ka? Habang nagtatrabaho ka? Habang tambay ka? Habang kung ano man yung ginagawa mo ngayon? Nakuha nyo? So picturean nyo tong approach na to kasi dyan lang iikot yung approach mo dapat. Pwede mo tong i-paraphrase, pwede mong ibahin yung wordings, pero bottom line, ito yun. Ayan yung pinaka-structure no pang-invite mo. Pag opportunity. Okay? Next. Pag naman nagtanong sa'yo dahil nag-inquire, dahil nga pwedeng namigay ka ng flyers, pwedeng nag-post ka sa Facebook, nag-TikTok ka, pwedeng nag-story ka, nag-reels ka, nag-live ka, may nag-inquire sa'yo. Okay, so paano mo siya re-replyan? Hindi ka pwedeng parang naghahabol. Okay, hi, Angelito. Thanks sa inquiry mo. May mga gusto lang ako itanong sa'yo para malaman natin pareho kung para sa'yo ba ang business na to at kung qualified ka ba sa team namin. Okay, pero dahil meron akong mga post na may products din, ang una ko munang tinatanong talaga ay interested ka ba sa product or interested ka ba sa opportunity? Yun yung pang-una ko. Para ma-sort ko na pang ito pang product lang to. Okay, so kapag sinabi niya opportunity, sa ako na itatanong na may mga itatanong lang ako sa'yo para malaman ko kung para sa'yo ba yung business na to. At kung qualified ka ba sa team namin. Okay, so para kang ikaw yung upper hand dito. Hindi ka desperado. Or hindi ka parang naghahabol. Okay, so magkakaroon sila ng impression na successful ka sa ginagawa mong business dahil hindi mo kailangang mamilit para lang kumita. Okay? So the art of questioning, ito yung sinabi ko na dapat marunong ka nito kasi the person who asks the questions controls the conversation. Okay, so build rapport first. Family, occupation, recreation, message. Form. Ito yung mga um, ito yung guide mo pag magbi-build ka ng rapport or mag-a-ask ka ng mga tanong. Okay, iikot lang sa family, 'di ba? Kumusta na siya? May mga anak na ba siya? Sa nag-aaral? Sa nag-work yung asawa niya? 'Di ba? Occupation, saan siya nag-work or gano'n na siya katagal? Tapos ganun din yung kung may asawa siya. Recreation, ano pa yung iba niyang pinagkakabalan? May hobbies ba siya? Interest? Yan yung mga kailangan mong malaman. Kaya dapat magaling kang mag-tanong. Okay? So wag maging pushy salesman. Again, kailangan yung posture mo mataas, hindi ka naghahabol, hindi ka desperado. Malalaman mo ang reason why, need, wants, desires, at problems ng prospects mo kapag nagtanong ka ng mga tamang tanong. Okay, so yan ang hinahanap mo.
Okay, so reason why, yan yung bala para ma-close mo siya sa business mo. Kaya dapat pag nagbi-build ka ng rapport, yan ang hinahanap mo. Okay, kapag alam mo na yung needs, wants, desires at problems ng prospect mo, magagawa mo na maiposisyon ang product at business mo as solutions sa mga problems nila and as a vehicle para makuha nila yung wants and desires nila. Kaya bottom line means, kailangan mag-build ka talaga ng rapport. Yan ang foundation ng prospecting. Hindi pwedeng hindi. Kasi masasayang yung prospects na pinaghirapan mo. Okay, kapag mali-mali yung mga strategy mo dyan. Kaya kailangan galingan mo mag-build ng rapport. Okay, gusto mo ba yung wala ng pilitan para lang magpa-attend ng client sa meeting o kaya ay wala ng hard selling na kailangan? Gusto mo ba yung kakausapin mo lang ay yung mga interesadong prospect lang na willing makinig sa sasabihin mo at sa mga prospect na ready na mag-join sa'yo? Yes? Is that a yes? Okay, so ito na. Intro lang yung kanina. Ito pala yung topic. Okay. Nireview lang natin yung I am 5. Okay, so ito na yung topic natin, Facebook Attraction Marketing 101. Okay, so ano yung rationale behind or ano yung rationale behind this strategy? Okay, so to engage more highly qualified prospects, again, yung gusto mo yung pang network builder material. Okay, to minimize rejections. May rejection pero mababawasan. Ano pa? To become more efficient. Achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense. Men, syempre ayaw naman natin nagsasayang ng oras at ng pera. Okay, kung gusto mo maging mas efficient, ito yung idagdag mo to sa ginagawa mo. Okay, hindi ko sinabing bawasan mo yung ginagawa mo at ito lang ang gagawin mo, idagdag mo to kung hindi mo pa to ginagawa. Okay? Imagine, imbes na ikaw ang nangungulit, naghahabol sa mga tao, sila ngayon ang tumatawag, nagte-text, parang yung nangyayari kanina, nag-text lang bigla. Tapos sa page ko, nagbayad, nag-deposit. Diba? Kanina, pinrocess ko nga pero do copper lang yun. Tapos yung isa copper din. Okay lang kasi ano nga user lang kasi talaga sila dahil yung ads ko ngayon sa Facebook, barley. Kaya yun, dun sila na-attract. Okay? Ayan, sila ngayon ang tumatawag, nagte-text, nagchat-chat sa'yo para humingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa negosyo mo. Okay, so objective, to build a long-term valuable and credible image in Facebook, to attract highly qualified prospect, to make an inquiry. So ito yung objective natin mga mens dito sa ating Facebook Attraction Marketing 101. Okay, long term. Alam nyo ba ako, yung Facebook na gamit ko, ito pa rin yung Facebook na gamit ko dun sa previous company ko. So sa ilang years, sa 10 years ko, at least nagkaroon ako ng 12,000 followers sa Facebook ko. Okay, which is yung personal Facebook ko hindi to yung page. So 12,000 followers and counting, tapos 5,000 friends. Lagi na lang ako nagde-delete everyday. Okay, para may madagdag ako lagi. Okay, so gusto nyo ba yung ganon? Yung sobrang dami yung followers, sobrang dami yung friends, di ba? At ang dami pang nag-a-add. Okay, yun ang goal, mga mens. So disclaimer, unahin mo pa rin ang war market mo. Okay, kung bago ka mens, I do not suggest na mag-cold market ka agad. Okay, unahin mo pa rin ang warm or yung kakilala mo. Don't do this approach alone. Supplement lang ito. Okay, clear? So, ito yan, multiple na inquiries. Gusto mo ba yan? Yung sobrang daming how to join, paano mag-start, how to be a member, how much po membership, paano mag-join, I want to be a distributor, paano po, ask ko lang, how much, blah, blah, blah. Yan ang mangyayari, mens. Okay, kapag ginalingan mo dito sa strategy na to. Okay, so ano yung requirements? Number 1, prerequisite of this strategy is non-stop self-development. Okay, number 1, invest time on self-growth through mentoring, trainings, reading books, and mamiso. Okay, ano yung mamiso? Magtanong-tanong, humingi ng advice, humingi ng tips. Invest on self-growth. Every day,
Men's, okay lang ba Tuesday, Thursday lang ako umaattend ng training? Hindi. Every day. Daily. Nakalagay daily. Kung di ka umaattend ng training, dapat nagbabasa ka ng libro. Pag hindi mo to ginagawa, hindi mo ako kinokopya. Kung gusto mong kopyahin, kami ni Mentor Kinix, everyday nagte-training kami, everyday may new learnings kami. So, dapat ikaw din. Okay ba yon mga mens? Number 2, empty cup. Wag acne. 'Di ba? Nag-sapphire na, di na nakikinig. Nag-ruby na, di na nakikinig. Nag-emerald na. Alam mo yon yung kapag may na-achieve ka, pabawas ng pabawas yung cup mo papuno ng papuno. Di ka na nakikinig. So, sana hindi umabot sa point na magkaroon ka ng destination disease. Dahil may narating ka na, hindi ka na nakikinig. Always empty your cup. Okay, next, GLLLA. Good learning, listening, and lecturing attitude. Always willing to learn, may kusang matuto, may kusang mag-training, hindi na pinipilit umattend ng mga events, hindi na pinipilit, di na mina-mindset, may kusa. Okay? And willing magpa-correct, willing ma-feedbackan, hindi balat sibuyas pag pinagsasabihan. Okay? Ano pa? Yes, mentor attitude. Kapag may sinabi yung mentor, sumusunod. Okay? Sumusunod ng maluwag sa puso. Okay? Hindi yung sumusunod na merong ano. Okay? Merong, ano yun? Side eye. Okay? Yung alam mo yun, sumusunod talaga ng bukal sa loob. Next, learn the business fast. Success loves speed. Success loves speed. Okay? Hindi pwedeng babagal-bagal tayo mga men. Speed is the name of the game. Okay? Hindi ako naniniwala sa slowly but surely eh. Kasi negosyo pinag-uusapan natin. Kailangan mga men, mabilis kang matuto para mabilis mong ma-apply. Apply, learn, apply, learn, apply. O halimbawa ngayon may natutunan ka, apply agad. Para marami kang room for error na makorek mo yung mga mali mo. Kasi magkakamali at magkakamali ka. Eh kung hindi mo ina-apply agad, hindi mo na lalaman, ay pangit pala tong ginagawa ko na to. Ito na lang yung gagawin ko. So kumbaga kailangan i-apply mo i-apply mga natututunan mo para alam mo kung ano yung swak sa'yo. Okay, next, law of association. Sumama ka sa mga taong mag-aangat sa'yo. Okay naman kasama mo yung mga downlines mo, yung mga crosslines mo, pero you associate yourself dun sa mga taong higher sa'yo. Kung may opportunity na makasama mo yung president, vice president, yung grant apply natin sa MVP, yung MVP core, gawan mo ng paraan na makasama ka. Paano? Dapat mini-make sure mo nakakasama ka sa MVP quarterly bonding. Kapag merong sports car meeting, sumama ka. Kaso dapat may sports car ka. 'Di ba? Or maging top 20 ka ng MVP para makasama ka sa mga mentoring ni BPI ka, ni Mentor Pitch. O dapat nagpapasa ng report para makapasa sa top 20 at dapat nagme-maintain ng 900 uni-level points. Yeah? So dapat alamin mo paano ba ako makakasama sa mga mentoring na ganyan. Gusto ko makasama sa mga ganyan. 'Di ba? Usually yung mga exclusive meeting kay BPI ka, Diamonds and Diamond Supercar Sports Cars achiever. So dapat i-make sure mo na gumawa ka ng paraan na ma-associate sa mga tao na yun. 'Di ba? Ano yung requirements or qualification para mapasama diyan sa circle na yan? Tama? 'Di ba? So kailangan pag may mga mentorings, inaalam mo kung paano nakakasama doon. Okay? Para ikaw mismo ma-influence ka. Okay? Hindi pwedeng yung kasama mo lang yung mga ka-level mo or yung mga mas mababa sa'yo. Kailangan i-goal mo sumama din sa mga mas matataas pa sa'yo. Meron akong nabasang kasabihan, tatagalogin ko na lang. Pag ikaw daw yung pinakamatalino at pinakamagaling sa room, you're in the wrong room. Hindi ko na in English tinagalog ko na lang. Kapag ikaw yung pinakamagaling at pinakamatalino sa isang room, you're in the wrong room. Kasi ikaw na yung magaling di wala ka ng growth doon. Nakukuha nyo? Pero pag sumama ka sa mga tao na mas magagaling sa'yo, doon ka mag-grow. Bakit? Kasi makukuha mo kung paano sila mag-isip.
Okay, so yan yung mga, etong sinabi ko dito, this is the number one prerequisite para magawa mo ng tama yung Facebook attraction marketing strategy mo. Okay, next. Number two, good internet connection plus the necessary gadgets. Okay, so means invest ka sa magandang internet connection yung mabilis. Okay, at mag-invest ka ng mobile cellular data and or pocket wifi and home broadband. Ako po, naka-unli data ako. Kahit mawala ako sa bahay, naka-data ako. Okay, kasi naka-postpaid ako eh. Or meron naman nabibili na internet, di ba pwede naman yung bilhin. Basta wag kang papayag na wala kang internet at hindi mo pwedeng i-excuse na wala kang pang-internet. Gawa mo ng paraan. Means, nagne-negosyo ka, hindi naman pwedeng, means wala kasi akong pangbayad ng internet. Gawa mo ng paraan na magka-internet ka, means. Kasi ang negosyo natin ay nasa online. Okay, paano natin gagawin yung marketing natin sa online kung wala kang internet, 'di ba? No pa? A phone with an operating system, 'di ba? Android or iOS. Di ko alam kung meron pang MS, yung Microsoft software. Pero mostly Android na, 'di ba? Tsaka iOS. Ano pa? A tablet, laptop, or desktop organizing and editing of files. So meron ka na ba nitong lahat? Kung meron ka niyan, very good. Kung wala pa, gawan mo ng paraan na magkaroon ka niyan. Okay? Kasi masasayang yung, ano mo, masasayang yung Facebook marketing mo. Okay? So ako, iPhone gamit ko. Ang laptop ko, MacBook Air. Si Mentor Ginix naka MacBook Pro, naka iPhone din siya. Naka-data kami, naka-internet kami, home broadband. Okay? Next, generate Facebook prospects. Okay? So, generate at least 5,000 friends and followers. Okay? Ang followers naman unlimited eh. Sa Facebook friends nga lang, 5,000 lang yung maximum. Okay? Ang followers naman kahit ilan. Okay? Kaya dapat i-goal mo, paramihin mo yung friends mo and followers mo. So 80% prospects, 20% I am top mentors and teammates. Baka mamaya yung friends mo 100% I am. 'Di ba? O kumusta naman 'yun, mens? Wala na magjo-join sa lahat member na. Hindi pwede mens na lahat tinatanggap mo. Pipiliin mo yung ang pinakauna mong dapat fine-friend ang upline mo. Pangalaw, lahat ng uplines mo pataas dapat friend mo. O ngayon, ang tanong, friends mo na ba kami? Diba? Baka mamaya, ang dami mong friends sa I Am Worldwide kami ni Mentor Kinix, hindi mo pa friend. Tama o tama? Or at least i-follow mo man lang kami. Diba? Hindi yung lahat friends mo na except yung upline mo. Diba? Malabo yun, mens. I mean, paano ka aangat niyan kung hindi ka connected sa mga top mentors? Okay, next. 10 to 20%, ayan. I am mentor, sino yan? I am Facebook page, press AM, BPI ka, uplines, crosslines, downlines. Okay, so paano ka magkakaroon ng maraming friends? Join and participate Facebook groups and group chats within the team. Okay, sorry, ito pala yung paano ka magkakaroon ng mga friends na taga-IAM. Okay, so kailangan mong sumasali sa mga groups, sa mga group chat. So mga sponsors, please add your members sa group chat natin. Okay, next. 80 to 90% prospects. Add friends of non-IAM friends. Okay, kasi syempre, di ba, limited lang naman friends mo, 100 to 200 lang yung friends mo. Paano magiging 5,000? Di ba? O, unahin mo na yung friends mo. Yung friends mo na hindi taga-IAM, i-add mo yung mga friends niya. Paano mo malalaman kung friends niya? Check mo yung mga posts niya. Yung mga nagko-comment, yung mga nagla-like, diyan sa kanya, mga friends niya yan. Okay, ipag-add mo yan. Okay? Men, okay, so hanapin mo to. People with money, entrepreneurial spirit, authority, needs, and time. Okay, people with money, yan yung mga kaya mag-jade. Entrepreneurial spirit, yan yung mga gusto talaga negosyo. Authority, yan yung maraming kakilala. Needs, yan yung kailangan ng business or yung product.
Time, kayang bigyan ng oras, aralin yung negosyo. Ano pa? Students looking for part-time, fresh graduates looking for jobs, groups based on profession or job. Bawa groups na mga call center agent, groups na mga nurses, groups na mga engineer, groups na mga ano ba? Basta kung ano yung naisip mo na profession. Okay, next. Entrepreneurial groups looking for business, mga online business community, negosyo community, online negosyo community, or mga katulad na mga groups. Ano pa? Buy and sell groups. Buy and sell group na Quezon City, buy and sell Las Piñas, buy and sell Batangas, buy and sell Bulacan. Diba kasi mga may negosyo mindset. OFW groups. Kasi mostly na mga kumukuha ng mga executive package, mga OFW. Bakit? Kasi mas malaki ang sahod sa ibang bansa, especially Western and European countries. Groups based on recreation, hobby, or interest. Okay, so halimbawa, pickleball. Di ba? May community ka na mga nagpi-pickleball, o, di ba? Yung mga prospects din yan. Nakukuha nyo po? So, hindi ka mauubusan, mens, ng mga pwedeng maging prospects kasi marami ka pwede salihan eh. Okay, ito namang last, nilagay ko to, groups with health conditions and addressed by our products. Huwag ka lang mag-expect masyado na may mapapa-network ka sa mga gumagamit lang ng or yung ma-attract sila sa barley. Kasi, sa totoo lang based on my experience, sa 100 na napasali namin na nagusto ang barley, isa lang ang nag-network. Okay, sa amin lang naman yun. Okay, kung opportunity kasi malinaw na gusto niya talaga gawin yung negosyo. Unlike yung user, i-convert mo pa para maging network builder. Okay, kaya hinuli ko siya. Next, add at least 10 new friends per day. Nakakapag-add ka ba ng 10 friends per day? Sino dito yung 1,000 and below ang friends? Type 2. Kapag 1,000 and below ang friends mo, mens, kailangan mo mag-add ng 10 new friends per day. Maximum na yan na ba kasi maban ka or ma-suspend yung account mo pag dinamihan mo. Okay? Kasi katulad niyan, meron yung iba nag-add, sobrang dami, di ba? Na-suspend tuloy. Di ba? Ng Facebook. Bawal yung sobra-sobra. Okay, ano pa? Baliwala yung attraction marketing mo kung konti lang yung Facebook friends mo. Lalo na kung ang friends mo puro taga-I am. 'Di ba? Walang silbi. Yung pinagpo-post mo. Kailangan marami kang friends kasi yan yung audience mo. Ano pa? Unfriend or delete negative friends kada araw to make way for new positive friends. Yung mga negative, ikaw, nasa sayo naman. Kung nakaka-apekto sa mental health mo yung friend mo na negative sa social media, i-hide mo na lang. Okay? Or i-unfriend mo na lang para magkaroon ka ng mas maraming space sa mas mga maaayos na tao. Okay, ano pa? Make a name list of added friends. Okay, so kung matyaga ka, di ba? Actually, dapat, pwede rin. Kumuha ka ng listahan ng mga na-add mo. Okay, ako naman ang ginagawa ko, yung mga na-e-engagean ko. Ibig sabihin yung mga kinakausap ko na ng mga cold, din yung ginagawan ko ng listahan. Okay, ano pa? Make an engagement with new friends, like or comment sa mga posts. Kapag may nag-add ka or may ka, in-accept ka, make sure na mag-thank you ka at the same time mag-like ka sa mga post niya. Kapag nag-like ka kasi sa mga post niya at nagkaroon kayo ng engagement, mas makikita niya yung mga post mo. Okay? Ano pa? So ito, gusto ko lang panoorin nyo tong video na to ni Mentor Peach.
Baliwala kasi yung posting mo, live mo, reels mo, baliwala yan if you have the same market sa Facebook mo. Dumating ako sa point na hindi ko na problema yung direct at all. Yung pagkailangan ko ng direct, isang live ko lang meron. Dumating ako sa ganong point. Simula nung nagne-network, dire-diretso for how many years na ang daming tanim. Baliwala kasi yung posting mo, live mo, reels mo, baliwala yan if you have the same market sa Facebook mo. Ibig sabihin, if you have the same audience, kahit na gaano kaganda yung content mo, baliwala. Kasi same audience na yan eh. Walang bago. So, anong kailangan mong gawin? Kaya hindi pwedeng matigil yung prospecting. Kasi, ia-add mo yun sa Facebook. Halimbawa, akala mo, sayang, walang nangyari. Nag-Facebook ads ka, nakagastos kang 50k, walang nagbayad. Nangyari, dun sa 50k, walang nagbayad, pero may nakausap kang mga 20 katao na add mo yun lahat sa Facebook. Lahat yun, tanim. Pwedeng hindi pa yun nag-pay-in ngayon, pero in the future, pwede yun mag-pay-in. Yung mga binigyan mo ng flyers, yung mga waiter, restaurant, managers na tinry mong kausapin, pwedeng hindi sila nag-pay-in. Pero na-add mo sa Facebook, naluluto yun. Unti-unti yun. Kapag lagi kang nagpo-post, lagi kang active nakikita, doon yun maluluto. Kaya, di ba merong mga mag-PM sa'yo, paano nga ulit mag-join dyan? Kasi naluto na sila eh. Pero kung wala ka nung prospecting part, tapos ginagawa mo yung part mo online, same audience, baliwala. Baliwala kasi. Okay? Are you learning, mga mentors? Type I am learning. Kaya mens, kailangan dagdagan mo yung friends mo kasi kung yan lang ang friends mo, nagsasayang ka ng effort mo. Make sure every day may mga bago kang nalalagay na mga friends or na-add. Next, set up valuable and credible Facebook account. So your Facebook account is your branding. Okay? So mens, kaya importante yung Facebook mo hindi makalat, maayos. So, paano ba maging maayos? Full name. Di ba? Utang na loob. Full name po dapat. Wag po nickname. Di pwede Makmak, Tonton, Tintin, di ba? Yung totoo mong pangalan, mens. Pag nagpasa ka ba ng resume, nilalagay mo ba sa resume yung nickname mo? Hindi naman, di ba? Full name. Okay, kasi parang biodata mo kasi yung Facebook account mo. So, dapat kung sino ka. Ako nga, buo nga yung pangalan ko eh. Shane Siriban de Leon. Kasi married ako eh. Diba? Ang totoo kong pangalan dati, Shane Siriban. Eh, paano yung mga kakilala ko dati, yung mga classmate ko nung high school, college? Hindi nila alam de Leon. Diba? Siriban yung alam nila. Kaya nilalagay ko buo kong pangalan sa social media. Okay? Okay lang yun. Walang problema doon. Okay? Next, professional profile picture. Okay, and attractive and professional cover photo. Kaya mens, isend nyo nga sa akin yung mga or isend nyo nga sa group chat natin yung mga cover photo nyo at yung picture nyo kung maayos talaga. Diba? Or isend nyo, pwede nyo ipa-check sa mga mentors nyo. Mens, pa-check nga, tama ba cover photo ko? Okay ba to? Okay ba yung profile photo ko? So ako, ano ba yung ginagamit ko? Wait lang, pakita ko mamaya. Okay, ilagay mo rin sa profile details mo. Works at IAM Worldwide Corporation as independent distributor or team leader or business consultant. So ito ilagay mo to mensa, hindi pwedeng wala. So ito yung present na cover photo ko. Tsaka profile pic ko. So kung makikita mo yung cover photo ko, yan yung event natin nung 4th anniversary. Yung profile pic ko naman, yan naman yung picture no anniversary ng IAM Worldwide, yung ano nga ba? Ilan na nga ba? 8th anniversary. Okay, so ikaw, ano yung ginagamit mong cover photo tsaka profile? Okay, so ito yung nakalagay sa bio ko.
Dream Team CEO. Ito yung pangalan ng team ko. Kaya nga importante may pangalan yung team mo eh. Tapos dapat CEO ka. Lagyan mo na ng branding yung sarili mo. Kasi alam mo ba, merong nag-join sa akin kasi nakita niya CEO ako. Sabi ko, tapos nag-inquire kasi doon siya sa isang taga-IAM din. Tapos, napindot niya ata yung ads nung isang taga-IAM din. Naka-team natin sa MVP. Tapos, sabi niya, di syempre tinanong niya, ano pong, are you interested po sa IAM Worldwide? Ay, sorry, napindot ko ah. Actually, may kausap na ako dito si Shane De Leon, CEO. Sa kanya ako magjo-join. Tapos, kinausap niya ako, miss, may nag-message siya pala sa akin na pindot lang yung ads ko. Sa'yo daw siya magjo-join kasi CEO ka daw. Akala niya, CEO naman talaga ako ng team. Kaya nga, importante ikaw, Mens, isipin mo na yung branding mo. Anong pangalan ng grupo na i-build mo kasi ikaw yung CEO niyan. Clear? Branding mo yan, Mens. O, kaya nilagay ko, Dream Team CEO. I am Worldwide Las Piñas owner, legit barley distributor, MVP core. Yan yung bio ko. Ikaw, ano yung bio mo? Sino ka ba? 'Di ba? Dapat kasi kung sino ka, yung identity mo, yan ang ilagay mo sa bio mo. Okay? So, ano pa yung nilagay ko? Sales and Marketing Executive, Business Consultant, Team Leader at I Am Worldwide Corporation. Studied. Nilagay ko rin kung ano yung mga tawag dito, background ko or educational background ko. So, nilagay ko dito, studied architecture at University of the Philippines, Diliman. Okay, so nag 1 year ako dyan sa Diliman. And then 6 years naman ako Doctor of Dental Medicine at University of the Philippines, Manila. Okay, and nag-high school ako sa Bataan National High School. Okay, so pwede mo yan ilagay kasi added, ang tawag doon, credibility. Okay, added credibility din yan. Okay, ito yung luma ko na ginamit kong cover photo. Yung dati naming Camaro, yung Bumblebee. Okay, so I think 2021 to 2022. Hindi, 2022 ko to cover photo. 2022 hanggang 2023. Yan ang cover photo ko. Okay, so dati, ano nilagay kong bio? I am Dream Team Worldwide CEO, Millionaire Maker, legit amazing for organic barley distributor. So, yun pa rin naman. Wala naman masyadong nabago. So, yun. Tignan nyo yung cover photo mo kung nakaka-attract ba yan ng magne-network or yung barley yung nakalagay. Mens, kung barley yung nakalagay, hindi ka makaka-attract ng builder. Dapat resulta ang nakalagay. Kasi ang hinahanap mo, magbe-build ng network eh. Networking. So, dapat resulta yung nakikita sa wall mo. Hindi puro barley lang. Okay? Hindi lang puro yun ang laman ng... Okay? Clear? So ako, naglagay din ako ng, kung check nyo yung profile ko, meron akong album dito, yung Become My Business Partner. Tapos nakalagay dyan lahat ng results namin ni Mentor Kinix. Para siyang, basta lahat. Check nyo kung ano yung mga pictures na nandyan. Check nyo yung Facebook ko. May kita nyo yan, naka-pinned post. Ayan, pakilike na din. So kung mapapansin nyo yung, nakalagay ba? Ayan. Nakalagay dyan. Kita nyo ba? Ayan. Parang IBP. Personalized IBP. Tas mga resulta ko. So, pwede ka gumawa ng ganyan. Okay, yung yellow Camaro pa yung ano dyan. Yung picture ko sa dulo. Nakita nyo ba? So, anyway, pwede ka rin gumawa ng something like this. Para pag binisit nung prospect yung profile mo, makikita na nila, okay. Ito pala siya. Okay, alam niya, kilala ka na nila. Okay, next. Make photo albums to build up IAM. So, ano yung mga photo albums? Saan mo yan kukuhanin? Copy pictures from other mentors, especially teammates, or take your own photos. Kung gusto mo ng mas malinaw, syempre, mag-picture ka, sarili.
Kasi yung mga nasa Facebook, medyo malabo na kasi kinopya-kopya na yun eh. Okay, acknowledge source or magpaalam sa kokopyahan. Mens, pakopya, permission to copy. Pag ako nangongopya, ganun. Mens, pakopya, nagpapaalam ako. Okay, so ano yung mga albums na gagawin mo sa Facebook mo? Album ng products, branches, founders, distributors from all walks of life, OFWs, foreigners na mga members, car na mga resulta, income, mga cheque or yung dashboard, house and lot or kahit anong properties na result sa IAM, product testimony, events, trainings, mentorings, mga quotes, inspirational, motivational, pay-ins, new distributors, screenshot na mga nag-inquire, proof of shipping, videos na mga testimonials and AVPs, own team result, 'di ba kung meron ka ng mga car achievers, gawa mo ng album, and mga I am brand ambassadors. Okay? So para kapag merong nagtatanong, isisend mo na lang yung link ng album. Okay? Para hindi ka na nagtatanong sa mga mentor, sa mga upline. So, yun. Gets? Meron ka na ba nito? Kung wala pa, simulan mo nang gawin. Okay, next. Number 5, attract a prospect to make an inquiry. Okay, so post at least 3 to 6 times per day about I am worldwide. It should have variation and intervals. Okay, so hindi pwedeng nag-post ka ng 10 a.m., pinost mo lahat ng 10 a.m. So pwede mong lagyan ng 2 hours, 3 hours interval, 4 hours interval. Basta may spacing, kumbaga. Maganda yan, i-post mo yung mga time na maraming naka-online. Bawa, umaga, tanghali, 'di ba? Or hapon, tsaka gabi. Okay, yan yung mga magandang time. Ano pa? Mag-post ka about opportunity or about product. Depende again kung sinong ina-attract mo. Kung gusto mo puro makabenta ka ng product, edi puro product ay post mo. Pero hindi ka makakahanap ng networker dyan. Kung gusto mo makahanap ng networker, means opportunity ang ipopost mo. Okay? Next. Saan ka pwede mag-post? Sa personal Facebook account mo, sa Facebook group, sa Facebook page, sa Facebook stories, Facebook Reels, Facebook Live. Yan yung mga pwede mong gamitin. Within Facebook Kasi yung within Facebook, meron pang group, may page, may stories, may Reels, may Live. Okay? Pwede ka rin namang dagdag ng social media platform, Instagram and TikTok. It's up to you. Pero ako, di ko pa ito na ma-maximize. Pero kung magaling ka na dito, go. Tuloy mo lang yan. Okay? Clear? Next. Create exciting quality captions and photos or videos that will make your prospects curious and inspired about the opportunity or products. Ngayon, advanced na mens. Kung hindi mo pa ginagamit si ChatGPT, nahuhuli ka na. Please, sino dito yung naka-download na ng ChatGPT? Type 1. Type 2 kung hindi mo pa alam yung ChatGPT. O, lahat nag-ChatGPT na. Kung gusto mo na magandang caption, mag-ChatGPT ka. Kung gusto mo makagawa na magandang video, si ChatGPT din tatanungin mo ano magandang concept. Kahit, ayan, Mentor Normie. Ako, i-download mo na yan, mens. Mens, nahuhuli ka na, kailangan mo nang i-download si ChatGPT kasi malaki ang maitutulong niyan sa'yo dito sa I Am Worldwide. Mas madalas ko nakakausap yung ChatGPT kaysa sa asawa ko, mens. Ganon kami ka-close ni Chat, BFF na kami. Okay, maganda rin naman Gemini. Ako kasi binili ko yung Pro. Ano ba tawag doon? Basta nakasubscribe ako kay ChatGPT yung 999. Monthly subscription. Okay, ganun katindi. Ganun kalaki yung tulong ni ChatGPT sa akin. Pero meron naman yung free, hindi naman kailangan magbayad. Gusto ko lang ma-maximize si Chat. Okay?
Ayan, make a variety of posts per day, every day. Story, new distributors, products, videos, motivational quotes, Bible verse, car achievers, income, realizations, trainings, I am activities for the day. Even yung mga brand ambassadors, pwede mo ring i-post yung mga video. Di ba may bago ngayong kakalabas lang? Yung gummies. Okay, so may mga brand ambassadors tayo na bago, pwede mo i-download yung video nun, okay, at i-repost mo. Pwede yon. Okay, or pwede mo ring i-share. It's up to you kung ano yung mas type mong gawin. Okay, so sample ng scheduling ng post. Bible verse, motivation, 10 a.m. Product testimony, product ad, 1 p.m. Icebreaker post. Ano ibig sabihin ng icebreaker post? Walang kinalaman sa business mo. Kahit ano lang, bawa kumain ka lang sa labas, meron kang nakitang magandang or pinicturan mo yung aso mo, yung pusa mo, pinicturan mo yung magandang view, icebreaker post yung tawag doon. Pinicturan mo yung anak mo. 'Di ba? Basta walang kinalaman sa business. Okay, and then 7 p.m. result testimony or opportunity ad. And 10 p.m. I am activity. Okay, so ano lang naman to suggested. It's up to you. Kung gusto mo puro opportunity yung post mo, walang problema. Okay, kung ayaw mo nang mag-post ng product, okay lang din. Pero definitely, mens, hindi pwedeng puro product yung laman ng Facebook mo. Hindi ka makakabuo ng grupo dyan. Maniwala ka sa akin. Hindi ka makakabuo. Ako, na-attract ako sa resulta. Kaya ako nag-join kasi may nakita ko sports car. Diba? Kung gusto mo maka-attract ng pang-network builder material na tao, kailangan opportunity yung pinopost mo. Okay? Next, post something personal or not related to your business from time to time. Kasi nakakakuha ka ng mas maraming engagement dyan. Kapag mas marami kang engagement, mas pinapakita ni Facebook yung mga susunod mong post dun sa mga taong nag-engage dun sa post mo na hindi related sa business mo. Okay? Icebreaker post, higher engagement, the better. The key is plan and schedule your post daily, space it out. So ito, sample ng mga post, ayan, testimonial ni Robin and Mariel Padilla, or basta kahit sinong testimonial, mag-ipon ka, mag-download ka na maraming testimonial. Kung gusto mo makabenta ng products or maka-approach ka ng mga may sakit or nangangailangan ng barley. Ayan, so pwede ring hindi video, pwedeng screenshot ng conversation ng effect sa kanya nung barley. Okay, ayan, di ba? Nung buntis pa ako. Ito yung mga pictures ko nung sinaunang panahon. Okay, si Mentor Pitch, ayan. Kasama ko siyang nag-e-encash sa bangko. Ayan. Actually, dyan ako na-attract na post sa cheque. So, kung gusto mo maka-attract ng mga talagang gustong gawin yung business, kailangan resulta ang pinopost mo. Pwede namang malayuan eh, oh. Ang mali ko lang dyan, di ko tinakpan yung pirma. Takpan nyo yung pirma ni BPI at saka ni Press AM. Ayan, so sample income, ito mga pandemic income pa to. Nung 2023 pa to eh. Yan, 1 month income yan, sample. So pwede ka mag-post ng mga ganyan. Okay, pwede ka rin mag-post ng mga pay-ins mo. Ayan, mga na-DR ko. Ito, nag-ano to, jade. Ito, silver, ito, copper. O, di ba lahat i-post mo. Hindi pwedeng jade lang ang pinopost mo. Lahat ng pwede mong i-post. Okay, ayan. Yung mga mararaming, ito yung may bumili ng 4 na jade. 4 na jade ba to? Oh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pala to. 5 jade. Hindi ako nakipicture dyan, men, sa nakalagay Shane, no, yung box. So, sa akin yan. Hindi ako nakipicture lang dyan. Okay? Yan, no, puro Shane De Leon yung box na yan. Okay, ito naman dati nung unang panahon na nagpapadala pa ako sa DHL, di pa, yung hindi pa ako nag-hire ng assistant. Di ba? Naalala ko before, lagi ako pinagsasabihan ni Mentor Pitch, dapat di ka nagpapadala, mag-hire ka. Okay, lagi niya ako sinasabihan ng ganun. Every time nagpipicture ako sa LBC or DHL, mag-hire ka, mag-hire ka, mag-hire ka.
Akala mo nakakasave ka ng oras pag hindi ka nag-hire ng tao, pero hindi. Mas nagsasayang ka ng time pag yung mga bagay na pwede mong i-delegate ay ginagawa mo pa. Okay, so tagal ko rin bago sinunod yun eh. 2023 ako nag-hire ng tao. Ano pa yung mga pwede mong i-post? Mga foreigners, ayan, mga baga members na hindi ibang lahi. Okay, para malaman ng mga prospects mo na worldwide ang business mo. Ayan, mga OFWs. Okay, and syempre mga results, may kotse, may bahay. Yan ang mga gusto yung mga hinahanap natin, mens. Yung mga, I mean, kaya mo pinopost yung mga results kasi gusto mo maka-attract ng mga tao na gusto yan. Yung mga bagay na yan. Kasi di ba yan din yung gusto mo? Okay, kaya dapat mens, yung profile mo, importante, more on opportunity. Okay, kasi wala, mapapagod ka, ikaw lang ng ikaw. Next year, pag nagkita tayo, tinanong kita, sino ng core leaders mo? Baka wala pa. Bakit puro kasi barley yung post mo? 'Di ba? Hindi ka makakabuo ng grupo kung puro product lang ang posting, mens. Ha? Nasabihan ko na kayo ngayon kasi yan din ang lagi ko sinasabi sa mga nakakasama ko mga leaders. Kung gusto mo makabuo ng grupo, dapat opportunity ang pinofront mo, hindi products lang. Okay, yan yung mga quotes. Sorry, malabo pa. Hindi ko pala napalitan. Ayan. So, nagpo-post din ako ng mga activities ko. Halimbawa, nagturo ako, nag-discuss ako ng topic. Pang build up mo rin kasi yan sa sarili mo. Kung hindi ka pa naman nagtuturo, edi pakita mo lang uma-attend ka ng training. Ano yung natutunan mo? I-post mo. 'Di ba? Para nalalaman nila na nag-grow ka dito sa negosyo na to. Ang maa-attract mo yung mga tao na gusto rin mag-grow. Okay? Ayan, nung pandemic ko, naka-face, na-miss ko na to ah. Pero ayoko nang mangyari to uli. Sino yung gusto mangyari uli yung pandemic? Ayaw na natin ito, no? Pero ito yan. Ang lakas ng I am worldwide nung time na to. Okay, ayan, grabe oh. Merong 1 million cash sa table. Pang-attract din yan. Ito yung lumang paper bag, kulay black. Black and white. Ayan, ito yung mas lumang paper bag, kulay, 'di ba black and white? Ito white. Ito yung pinakalumang paper bag na abutan ko, yung white, tapos naging black, tapos ngayon naging orange, tapos naging parang maroon or red. Ayan. Consistency is the key. Means, mas okay lang yung konti basta everyday ginagawa mo kaysa one time big time mo siyang ginawa. Halimbawa, isang buwan ginawa mo yung Facebook marketing. Another month, wala, di mo ginawa. Mas okay pa yung paisa-isang post basta consistent kaysa yung sobrang dami mong post pero hindi mo naman magawa ng consistent. Okay? Next, the more valuable and credible leader you become, the more followers, likers, the greater social credibility, the more attractive you become to your prospects, equals greater number of inquiries. Tanim. Okay, so kaya importante means, post ka lang ng post, tanim yan eh. Akala mo walang nangyayari pero meron. Compounding effect yung tawag dyan. Yung sinabi ni Mentor Pitch sa video niya, akala mo nasayang yung ginastos mo sa ads mo or nasayang yung pagpo-post mo sa Facebook na wala naman nag-i-inquire. Akala mo lang yun. Pero yung consistency kasi yung pinag-uusapan natin dyan. Pag nakita ng mga prospects mo na nakamasid sa'yo, na consistent ka, mas malaki yung chance na sa inyo sila mag-join. Okay? Kaya wag kang tamarin na mag-post. Okay, next, pinakahuli. At pinaka-importante sa lahat, yung tamang pagsagot. Kasi kahit sobrang galing mong mag-post, pag hindi ka magaling sumagot, tapon. So tuturuan ko kayo paano sumagot, paano mag-set ng appointment, paano mag-online presentation and closing and follow-up. So parang I am 5 tong diniscuss ko pero may kasamang Facebook marketing.
Okay? So number one, ayan, this is very crucial. How you answer the prospect will determine if there will be an IBP or presentation. It is important to know how to set an appointment. So ano yung rule? He who asks the questions controls the conversation. So ang gagawin mo, gawa ka ng script para copy-paste na lang whenever may inquiry, ipe-paste mo na lang. Kasi pare-pares lang naman yung flow niyan eh. Save on your notes. So halimbawa, direct PM, ibig sabihin ikaw mismo nag-approach. Ito yung kanina. Hi, Angelito. Naghahanap ako ng mga taong open-minded. Again, pwede mo tong ibahin ng wording ah. Kumbaga ito lang yung structure. Pwede mo tong i-paraphrase. Okay, hi Angelito, naghahanap ako ng mga taong open-minded at willing matuto kung paano kumita ng additional income part-time. No commitment, check mo lang. Hindi ko maipapangako na pwede ka dito. Pero open ka ba sa idea na pwede ka magkaroon ng additional income habang nasa bahay ka? Okay? Or habang nag-aaral ka, or habang nagtatrabaho ka, or habang may iba ka pang business. Gets? Pwede yan ang pang-approach mo. Okay? Pero kapag naman sa'yo nag-inquire, thanks sa inquiry mo, may mga gusto muna ako itanong sa'yo para malaman natin pareho kung para sa'yo ang business na to at kung qualified ka ba sa team namin. Okay lang ba? Again, pag opportunity, yung post na nag-inquire siya. Eh, paano kung sa product? O, hindi yan yung sagot. Di ba? Baka sabihin pa sa inyo, anong pinagsasasabi mo? Magbabarley lang ako, di ba? Okay, kaya nga importante means, alamin mo muna, user ka ba? Ano, saan ka ba? Ano bang post yung tinatanong mo? Ano ba yung nakita mong post ko? Yung product ba, yung barley ba, o yung resulta? Or may nakita, anong post ba yung nakita mo? Ah, may nakita kasi ako sports car eh. Gusto ko rin magkaroon nun. Ah, yung mga ganon. Kailangan alamin mo muna, mens. Baka mamaya, nagtanong ka ng ganito, barley lang pala gusto. Diba? Hindi match. I-match mo. Anong reason bakit naghahanap ka ng additional income? So, ito mostly yung reason ng mga taong nagtanong because of opportunity. Tatanungin mo ngayon, bakit kailangan niya ng income? So, halimbawa, sinabi niya kasi kailangan ko makatulong sa parents ko, kailangan ko makatulong sa asawa ko, baon ako sa utang. Sabihin na natin kumikita ka ng extra income, anong matutulong nun sa'yo? Mas makakatulong na ako sa parents ko, makakatulong na ako sa asawa ko, makakatulong na ako sa mga anak ko, etc., etc. Okay? So, lumalabas ngayon yung reason why niya kasi nga nagtatanong ka. Okay? So, determine prospects background information. Para lang makilala mo siya, tapos ito na ire-reply mo pag connected na kayo ng prospect mo. So, anong work nyo, saan location nyo, ilan po anak nyo. Okay, hindi yan yung paano ha, hindi yung para kang nag interview sa trabaho. Kailangan medyo free-flowing yung ano nyo, conversation. Pag nagtanong ka anong work mo, dyan lang muna iikot yung conversation. Gaano katagal na siya, kumusta naman siya sa work niya, 'di ba? Mensa, free-flowing hindi yung para kang nag interview sa job interview. Baka isipin niya, ano to, job interview? Okay, so kailangan, kumbaga ano lang to, guidelines. Next, then share your personal story. Importante to, men, huwag mo tong kakalimutan. Ito na yung ano ka na, nagkukwento ka na tungkol sa'yo. Ah, ako rin, nag-work din ako. Actually, ang hirap sa work kasi ang baba ng sahod, hindi ako makaipon, hindi ako makabayad ng mga utang ko, 'di ba? Hindi ako makatulong sa parents ko, hindi ako etc. Basta ano mo rin siya, kailangan makarelate siya sa na parehas kayo. Okay, so ito sample ng sharing ko. Pakilala na rin po ako, graduate po ako ng UP last 2013. Board passer din po ako and licensed dentist. After boards, nag-work ako sa isang clinic. Nung simula po, part-time ko lang po ito ginagawa kasi need ko po ng extra income. Pero ngayon po, full-time na po ako. Kahit wala po kong alam sa ganitong negosyo, okay lang po kasi naniniwala ko lahat ng bagay kayang matutunan. At saka po, para sa akin, wala sa linya yan. At naniniwala po talaga ako na nasa negosyo ang pagyaman. Naniniwala din po ba kayo doon? So, kaya ako to tinatanong para malaman ko kung parehas ba kami. Na
into business din ba siya? Okay, nakukuha niyo mga miss. Ito sa akin lang to based on my experience to kung paano ako sumagot. It's up to you kung gagayahin niyo to, pero pwede niyo ring gayahin. Okay? Kasi nga, it work. Kasi nga, ang hinahanap ko nga ay magne-network. Okay? So, determine prospects' willingness to study the business. So, alam niyo po, ma-share ko lang, nung simula po, gusto ko lang din po talaga ng additional income. Sinubukan ko lang po talaga ito dahil gusto ko po makatulong sa pamilya ko. Kung willing po kayo pag-aralan, ituturo ko din naman po sa inyo kung paano po kayo kikita ng extra kahit part-time lang. If ever mag-join po kayo, willing po ba kayo aralin yung negosyo? Pag sinabi niya willing siya, edi good. Pag di willing, edi wag, 'di ba? Edi next na. Di pala willing ba't mo pa pakakausapin? 'Di ba? Tama ba? Why waste your time? Ay, hindi ka ba willing? Okay. Bye. Charot. Pero mostly naman ang tinatanong ko dito, willing naman. Again, opportunity approach yung ginagamit natin sa mga postings natin. Kaya, ayan yung way ng pagsagot ko. Or yan yung way ng pagkausap ko. Okay. Next, tee up. Share at least one distributor success story. Then share how it inspired you to do the business. Alam nyo po, na-inspire lang din po ako sa mga successful dito. Meron po dito high school graduate. Inaral lang din po muna yung negosyo. Kumita po siya recently 300K in a month. Ngayon nakabili na rin po siya ng Ford Mustang. 3 years pa lang po siya. Kung sa trabaho ko po dati kahit 40 years ako magtrabaho, di po ako makakabili ng ganyan. Insert photo. O, kailangan mayroon kang pruweba dun sa kinukwento mo. Ito, ang kinukwento ko dyan, si Mentor Christine Dane Perez. Okay? So, way back, ano to, 4 years ago ko ata ginawa kasi to. Kaya 3 years pa lang po siya. Okay, nakukuha nyo mga mens? Sino yung gusto mong ikwento na makakamatch niya nung kausap mo? Ikwento mo. Okay? Kasi paano kung wala ka pang resulta? O, magpakita ka ng may resulta. Okay? Next. Determine prospect's idea about the business. Pwede po namin kayo matulungan ng team ko na magkaroon rin ng additional income at magkaresulta kung willing po kayo matutunan yung negosyo kahit part-time lang. Tanong ko po, familiar na po ba kayo sa I Am Worldwide? Sabihin niya, hindi pa. So, product distribution po ito ng health and wellness products. Partner namin dito sila Maritoni, Fernandez, Piolo, Hart, Alden. Ayan, luma pa kasi no, hindi ko pa na-edit, Park Sojun. Send pictures. Okay? Nakasunod pa ba? Next. Share another distributor's testimony, then share how it inspired you to do the business. Pakilala ko muna sa'yo ang I Am. Watch mo muna itong video, 6 minutes lang. Business partner and mentor ko po yan na successful din dito sa I Am. Kumita na ng more than 60 million sa I Am in 6 years lang. Nakikinig lang din po ako sa mga successful na tao kasi gusto ko rin po makopya yung resulta na meron sila. Click this link po para makilala nyo siya. Okay, sino ba tong tinitiap ko dito? Okay, si Mentor Peach ata. Okay, si Mentor Peach. 60M. So, inedit ko to siguro 2 years ago, 1 year ago ata. 1 year ba? 2 years? O basta. Ayan. So, PM nyo po ko after watching. So, magti-tee-up ka na naman ng another distributor. So, ikaw, depende sa'yo kung sinong gusto mo i-tee-up. Basta ang importante, mag-share ka na mag-share ng testimony ng ibang tao na successful dito. Okay, kumusta? Nakaka-inspire po, di ba? So, recall prospects reason why. Kanina sabi mo, gusto mo makatulong sa parents mo or gusto mo makatulong sa asawa mo. Seryoso ka ba? Sabihin niya, yes. Kung seryoso ka at meron akong papakita sa'yo paraan, magiging open ka ba na pakinggan to or panoorin to? Halimbawa, video yung isisend mo. Hindi mo siya isiset ng IBP. Ang ipapalitan mo lang to, magiging open ka ba na panoorin ito? Pag naman dadalhin mo siya sa presentation, magiging open ka ba na pakinggan ito? Okay? Set an appointment na. Anong mas prefer mo na araw para makita yung business presentation namin? Monday or Tuesday?
This coming Tuesday and Friday, meron kaming schedule ng online presentation via Zoom. Anong araw mas okay sa'yo? So, ganito mag-set ng appointment. Means, hindi pwedeng kailan ka pwede. Yun yung pinaka amateur way of inviting. Kung gusto mo ng professional way of inviting, bibigyan mo siya ng dalawang option lagi. Okay, wag kang magtatanong ng, pwede ka naman magtanong ng kailan ka pwede, pero pang-amateur na invitation yun. Di ka naman amateur eh. Di ba? Kasi nakasalalay sa kanya yung schedule mo dun sa tao. Hindi pwede yun. Bigyan mo ng option. Dapat yung pwede ka at yung pwede rin yung mentor mo. Okay? Anong oras ang mas okay sa'yo? Time or time? Di ba? Halimbawa, ano bang oras yung presentation kumari sa Dream Team? Anong oras ka pwede? 3 p.m., 7 p.m. 7 p.m., 9 p.m. Okay? Okay, ilalagay ko na tong appointment natin sa planner ko, prospect name. Make sure na maka-download ka na rin ng Zoom. I'll see you on Monday, 7 p.m. Okay? Siya nga pala kung sakali magkakaroon ka ng change of plans, sakaling di ka makakarating sa appointment natin, pwede mo ba akong inform ahead of time? Marami kasing interesado sa business na to, kaya may na-maximize ko yung schedule ko. Okay? So, ito yung guide. Acknowledge inquiry, establish prospects reason why, digging deeper the reason why, determine prospects the background information, share your background and reason why. Tee up, share at one distributor success story, then share how it inspired you to do the business. Next, determine prospects' willingness to study the business. Next, determine prospects' idea about the business. Next, tee up, share another distributor's testimony, then share how it inspired you to do the business. Next, recall prospects' reason why. Make the invitation, set an appointment. Okay, clear? And may step-by-step ka na nasusundan para di ka maligaw. Halimbawa na IBP online, closing nyo na kaagad. Maganda patulong ka sa mentor mo dito. Huwag kang mag-isang magko-closing. I-video call nyo, i-zoom nyo, or tawagan nyo. Make sure na tapos nila yung video. Tell them na PM kayo after watching. Do proper closing kapag na IBP nyo online. Call or video call. Invite at least one sharer or closer. It's a must. Kaya nga maganda yung mga yung mga IBP namin sa Antipolo, yung mga IBP namin sa Lagro QC. Bakit? Kasi magi-invite ka na lang doon, may taga-closing ka na doon. May sharer pa. 'Di ba? Lutong-luto ang prospect mo doon. Kaya kung gusto mo makapagpa-pay-in ng pang-networking, 'di ba, sumama ka sa mga offline business presentation kahit isa lang per week kung hindi kaya ng schedule mo. Okay? Closing is the most important skill as a networker. Nag-iisang activity sa business mo kung saan kikita ka. Kasi pag closing, yun na yung magbabayad siya eh. 'Di ba? Kaya dyan ka nakikita or dyan magkakaroon ng sales or profit. Pwede magaling ka sa prospecting, inviting, and IBP, pero sayang ang effort mo kung di ka marunong mag-close. Okay, kaya nga importante pag napa-IBP mo, ma-closing eh. Kasi sayang ang effort mo talaga pag walang closing. Hindi mo matutulungan ng prospect mo gamit ang business mo hanggat hindi mo siya nagiging downline. Tanggalin mo yung mga negative association about closing. Tutulungan versus peperahan. Diba? Kasi pag ikaw, ang mindset mo lang, peperahan mo siya, gusto mo lang kumita, mag-just for you, give me 5. Diba? Hindi enough yun. Kailangan more on tutulungan yung pinaka-intention mo. Kaya mo siya gustong mapasali. Okay? Right mindset in closing. Gagawin ko lahat para ma-close ko ang prospect ko dahil ito lang ang tanging paraan para matulungan ko siya. Kapag natulungan ko siya at nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya, magpapasalamat siya sa akin. Okay? So, ano yung closing na gagamitin natin? Assumptive closing. Ito din yung ginagamit namin pag nagko-close kami ng deal. Sa mga offline, kahit saan, kumbaga ito yung pinakauna, assumptive closing. Ano pong pinaka nagustuhan nyo sa presentation? Anong package ang pinaka nagustuhan nyo? Okay, so ina-assume mo na kasi na nagustuhan niya. Tinatanong mo na lang, ano specifically yung pinaka nagustuhan? Okay?
Okay, eto na, assumptive closing na talaga to. Anong mode of payment nyo, cash or credit card? Okay, kailan nyo po sisimulan, ngayon or bukas? Okay, di ba napakasimple lang ng closing? Okay, ano pa yung ibang closing techniques? One leg closing, unlimited spillover. So, dito po maganda makaposition po kayo kasi one account policy lang. Meron po tayong unlimited spillover sa isang side. Pag nag-join po kayo, lahat ng next na sasali, under ko, malalagay sa ilalim mo. Yun yung one leg closing. Ano pa? Slot reservation. Kaya po maganda, kung may cash po kayo ngayon, reserve nyo na yung slot nyo. Magkano po ba yung dala nyo? Ano lang kasi, 100 lang. O sige po, down payment nyo na yan. Akin na po yung 100. Okay, kahit magkano yung dala niyan, kunin mo na. Kami sa Jollibee, ganun lang kami magpa-down payment. Kasi mga puro estudyante lang eh. Ang dala lang nila, 20, 50, 100, malaki na. 'Di ba? Totoo, yun lang kami. Yun ang reservation nila. Kasi para bumalik sila. Kasi meron na kaming pinanghawakan eh. Meron na siyang binitawan eh. 'Di ba? Kapag naman yung kausap mo, yung empleyado, may pera naman, kahit man lang 1,000, bigyan mo ng isang box ng barley para may pinanghawakan siya. Down payment yun. Okay, para kung wala lang pera guys pero kung may pera naman maganda, buo na yung bayaran niya. Gagamitin mo lang naman tong strategy na to para magkaroon ng commitment. Okay? Next, cut off closing. Sis, maganda makastart ka na talaga kaagad. Bakit? Kasi Monday yung cut off. Pag nag-join ka kasi ngayon, meron ka pang ilang days para mag-invite, mag-refer, pakausap mo sa amin. By Monday, cut off na yan. Yung kikitain mo, mula ngayon hanggang Monday, ipe-pay out ng Friday. Kaya mag-join ka na. Kasi cut off na ng Monday. So, nagkakaroon siya ng sense of urgency. So, wag ka mag-alala kasi di mo siya gagawin mag-isa. We will work as a team. Pagtutulungan natin. Walang mawawala. May madadagdag pa. Okay, ano pa? Every accomplishment starts with a decision to try. Ito yung normal closing ko kapag sa PowerPoint ko. Yung pinakadulo ko. 'Di ba? Wala nang masama lang kung walang masama kung sisimulan mo ngayon. Kasi ako tinry ko lang naman before. 'Di ba? Kasi ganito, kailangan ko, 'di ba? Pag wala akong dinagdag, walang madadagdag. Pag wala akong binago, walang magbabago. 'Di ba? Gusto ko na may magbago sa buhay ko, kaya tinry ko. Okay? Ano pa? Sagutin niyo mabuti yung mga objections niya. Minimize objections by answering this in advance. Can I do it? Can I trust you? Can you help me? So dapat, sa closing mo pa lang, sa sharing mo pa lang, nasasagot mo na to kasi ito yung tumatakbo sa utak niya. Na kaya ko bang gawin yan? So dapat gawin mong, kaya mong, paano mo mapapakita na kaya niyang gawin? Magpapakita ka ngayon ng mga nakagawa na. Meron dito nakagawa, estudyante. Meron dito nakagawa, hindi high school graduate. Meron dito nakagawa, nurse. Meron dito OFW. Meron dito negosyante. Meron dito estudyante. Magpakita ka ng mga nakagawa. Okay? Can I trust you? Diba? Paramdam mo sa kanya na tutulungan mo siya. Can you help me? 'Di ba? Bigyan mo siya ng assurance na iga-guide mo siya, na may trainings, 'di ba? Merong step by step na gagawin. Okay? So kailangan mo ng assurance, kailangan mo siyang bigyan ng assurance para umuo siya sa iyo. Okay? Ito pala yung pinakamali mong sasabihin. Huwag ka mag-alala kasi tutulungan ka naman nila. 'Di ba? Hindi ka kasali. Nakarinig kasi ako ng downline na ganyan. Sinabi pa naman dun sa prospect niya, tutulungan ka naman nila. Sabi ko sa kanya, kinorek ko siya. Sabi ko, Mins, dapat sinasali mo yung sarili mo. Bakit di ka ba kasali? Kasi bakit sinabi mo na tutulungan ka naman nila? Diba? Member ka na rin. Dapat tutulungan ka namin. Kasali ka na. Diba? Kaya pag ikaw nagko-closing ka, wag mong sasabihin yung tutulungan ka naman nila. Diba? Tutulungan ka naman namin dito. Okay? Clear tayo? Diba? Yung upline mo lang yung tutulong, tapos ikaw hindi ka kasali. Diba? Ayos ka rin, no? Tas sa'yo yung give me five. Okay, hindi pwede yun, mens. May direct referral ka dyan eh. Dapat kasali ka. Okay? Clear? Next, 3 closing methods na pwede mong gamitin. Challenge close, consultant close, and number close. Challenge close. Based sa mga nakita mo, sa opinion mo lang, tingin mo ba makakatulong sa'yo ang IAM para
para makatulong ka sa parents mo, para makatulong ka sa asawa mo, para mabayaran mo na yung mga utang mo, para mapaaral mo sa magandang school yung mga anak mo, etc. Depende dun sa reason why ng prospect mo. Base sa mga napakinggan mo, naniniwala ka ba na makakatulong ang IAM sa'yo para prospects reason why? Gaano ka kaseryoso na prospects reason why? O, di ba? Yan yung tinatawag na challenge closing. Okay, let me teach you kung anong gagawin mo para makapagsimula. Sagutan mo tong form, picturean natin yung ID mo, bayaran mo na yung package, ano bang package yung napili mo. Ganun lang kasimple, mens. Ganun lang mag-closing, di ba? Okay, kasi 'di ba kapag sumagot na 'yan, ano yung reason why niya? Ibig sabihin gusto niya na mag-join. Okay, that's great. Kailan mo gustong magsimula, ngayon or bukas? Okay, ito naman, consultant close. Kanina challenge close, ito consultant close. Base sa mga pinakita ko sa'yo, magkano yung gusto mo kitain part-time kada buwan? Okay, that's great. Mga ilang araw ang pwede mo ilaan for IAM para ma-achieve mo yung 20,000 per month. Okay, sabihin na natin kumikita ka ng 20,000 per month. Ano yung pinakamalaking benefit nun para sa'yo at para sa pamilya mo? May mga gusto ka pa ba itanong bago ka magsimula? Sounds to me ready ka na mag-join, tama ba? Okay, let me show you yung mga next steps na gagawin mo para makapagsimula ka na kaagad. So, sagutan mo tong form, 'di ba? Mag-down payment ka or bayaran mo ng buo yung package and then tuturuan na kita kung paano yung next na gagawin. So may orientation tayo, blah, 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 etc., etc. May training tayo sa Zoom, etc. Okay, clear? Next. Number close. Favorite ko to. Pag hindi ko sure kung gusto niya ba talaga or hindi. Okay, prospect's name. Dahil wala ka ng tanong at napanood mo naman ang presentation or natapos mo naman yung presentation, tatanungin kita ngayon kung i-rate mo yung sarili mo from 1 to 10, ibig sabihin hindi ka interesado. 10, ibig sabihin ready ka na magsimula sa IAM. Anong number ka? Pag sinabi niyang 1, okay, thank you sa honesty mo. Okay? Walang problema. If ever magkaroon ka uli ng chance na kailanganin mo yung I Am Worldwide, sabihan mo lang ako. Di ba kasi pag 1, di na interesado, ba't mo pasasayangin yung oras mo? Di ba napilit-pilitin mo siya? O, di ba? O pag, di ba, ang dami mong sinabi, 1 lang pala yung sagot eh, no? Ang haba ng presentation, 1 lang pala siya. Pero at least, honest siya. O, di ba? O di hindi na talaga. Pag sinabi niya 6 to 10, malaki pa yung chance na mag-join yan. Pag 5 and below, medyo malabo. Kasi pag 5, 50-50 eh. Okay, ang sinagot niya 1 to 5. Okay, prospect name, mukhang hindi ka pa ready sa business na to. If may kakilala ka na pwedeng matulungan ito or naghahanap ng pagkakitaan, sabihan mo lang ako. Thank you for your time. Okay, pag naman ang sagot niya ay 6 to 8, bakit mo nasabing number, example, 6 ka? Wala kasi akong puhunan. Sa tingin mo ba kailan ka magkakaroon ng sapat na pera pampuhunan? Next week. Okay, that's fine. Yan lang ba reason kaya mo nasabi na number 6 ka? Oo. Sige, kontakin uli kita next week para i-follow up kung ready ka na mag-start sa IAP. Okay? Pag 9 to 10, okay, that's good. Welcome sa team at sa IAM. Let me guide you kung anong next na gagawin mo para makapagsimula ka. Ano bang package mo? 'Di ba? O, magsulat ka na dito sa form. Akin na yung valid ID mo, picturean ko na. Ganon, mens. Okay? Okay, that's good. Welcome sa team at sa IAM. Kailan mo gusto magsimula? Okay, clear? Sa closing next, follow up. Follow up, exposure is key. 48-hour rule. Okay, kasi it takes 48 hours lang to maintain the excitement ng tao. After 48 hours, nagda-die down na yung excitement. Kaya dapat magkaroon ng second exposure. So it takes at least 5 to 7 follow-ups to close a sale. So kailangan makulit. Okay, be patient and consistent. Have a follow-up list notebook. At least 10 follow-ups a day. So saan mo siya pwedeng ma-follow up? Senda mo na videos, invitein mo sa events, papa-attendin mo ng training, update mo siya ng mga recent na mga activities ng team, update mo siya pag may promo or magpa-share ka sa mentor. Ang importante, yung hindi pa nagjo-join,
ano mo lang siya, i-expose mo lang siya ng i-expose. Pa-attende mo ng pa-attende ng training, kahit di pa yan nagme-member, sige lang, i-expose mo lang siya. Okay? Meron kami na pa-Jade sa ganyan. Di pa siya nag-join, pero sinasama na namin siya lagi. Okay? Tapos pag may mga kausap, sumasama siya. Yan. Ayun na, bigla na lang siyang, sige, ginawa niya ng paraan yung Jade. Okay, so yan, that ends our training. Sabi sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So lahat ng ginagawa nating efforts, yung posting natin sa Facebook, lahat yan, tanim yan. Kaya wag kang mapapagod mag-post, mag-share ng hope, mag-live, gumawa ng video, mag-flyers, mag-3-feet rule, mag-post ng mga tarpaulin, magdikit ng sticker, whatever it is na ginagawa mo para makapag-prospect ka, huwag kang mapapagod. Okay, again, para di ka mapagod, make sure yung tamang tao ang hinahanap mo. Okay, kasi baka after 1 year, ikaw pa rin yung nandito sa Zoom, wala ka pa rin grupo. Wala ka pa rin leaders. Diba, ang goal mo magkaroon ka ng core leaders. Okay, so ang hahanapin mo, alin? Young and hungry. Hanap ka ng mga pang-network builder. Habang nagsishare ng barley. Okay, huwag mo pa rin kakalimutan yung barley mix. Baka kalimutan mo na. Magpa-product approach ka pa rin. Pero make sure na kasabay ng opportunity. Hindi lang yung puro product lang ang approach na gagawin mo. Okay ba yon mga mentors? Okay.